Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante ang pagkakaunawaan sa isang tahanan upang magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sapagkat wala namang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. Ikaw, kabarangay, maunawain ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay takot sa katapusan dahil ayaw nating magsimula muli. Ngunit minsan ang bagong simula ay nangangahulugan na mas pinili mong magpatuloy sa buhay at iwan ang kasawian at kalugmukan na dala ng kahapon. Pwede rin upang makawala sa mga bagay na palagi mo nang ginagawa. May ahalin tulad ito sa pagsikat ng araw kinabukasan pagkatapos nitong lumubog tuwing gabi. Ang bagong simula ay may hatid na pag-asa para sa akin dahil ganon ko tingnan ang buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ito kasi ang naging libangan ko na kinagiliwan ko ng husto. Iniyakan, kinainisan at kinapulutan ng aral at inspirasyon. Kasama ko sa pakikinig nito ang mother-in-law ko na bedridden. Isang araw ay sinabihan niya ako na magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang mabasa ninyo, Papa Dudut. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa kaya agad ako nagpadala ng liham sa inyong email address na nakita ko po online. Ako nga pala si Giselle, 40 years old at taga Manila. Maaga ko naulila sa mga magulang noong pareho silang namatay sa isang aksidente. Bali lolo at lola ko na lamang po sa mother side ang nagpalaki sa akin. Taga Baguio City kami at doon din ako pinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Mabait naman ang lolo at lola ko. Ibinigay nila sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya naman masasabi ko na hindi rin ako lumaking nakukulangan sa pagkalinga. Bagaman wala rin akong kapatid ay nandyan naman ang mga pinsan ko na tinuring akong parabang tunay nilang kapatid. Kaso noong nagsilakihan na kami ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Ang iba sa kanila ay nagtrabaho sa Maynila, Cebu at Davao at meron din nag-abroad at sa kasalukuyan ay doon na naninirahan. Pagkatapos mamatay ng lolo at lola ko ay nag-decide akong lumipat na sa Maynila matapos akong makahanap ng permanenteng trabaho dito. At doon na rin dumating sa buhay ko si Wendell, Papa Dudut. Mami, si Giselle po pala, girlfriend ko. Nice to meet you po, tita. Nice to meet you, Giselle. Sa wakas pinakilala ka na rin sa akin ng anak ko. Opo. Kailan nga ba ulit naging kayo? Bale, last week lang po talaga ako sinagot ni At Giselle. niligawan mo siya ng 1 taon, tama? Opo, Mi. Bakit naman umabot ng ganong katagal, Giselle? Hindi mo pa ba mahal ang anak ko noong mga panahon na yon? Hindi naman po. Hindi po kasi priority ni Giselle ang pagbo-boyfriend that time. Pero mapilit po ako. Gusto ko po kasi talaga siya. Kaya sinabi ko sa kanya na patutunayan ko yun. Ah, oo. Iba ka nga pala pag nagkagusto. Talagang gagawin mo ang lahat para makuha lang to. Opo, tsaka seryoso po ako kay Giselle. Mabuti naman naramdaman mong seryoso sa'yo ang anak ko. Ganun na nga po. Kaya nga po nung nanligaw siya pumayag ako. Doon ko mas nakita na seryoso sa akin si Wendell. Tapos unti-unti, nahulog na ako sa kanya. Pero inaabot pa rin ng halos 1 taon ng panliligaw sa akin ng anak ninyo. Bakit? Hirap ka bang pagkatiwalaan ng anak ko kahit na nahulog ka na sa kanya? At nalaman mo na rin na seryoso siya sa'yo? Siguro po kasi hindi pa naman ako nakaka-boyfriend. Kumbaga, wala pa akong karanasan. Pero ngayon na-realize ko na nung sagutin ko si Wendell, yun yung pinakamaganda at tamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko.
Iba po kasing magmahal at mag-alaga ang anak ninyo. Siyempre, pinalaki ko sa pagmamahal ang anak kong yan. Nag-iisang lalaki rin sa magkakapatid, kaya kabilin-bilinan ko na pag magkaka-girlfriend o asawa na siya, tratuhin niya ng maayos, katulad ng pagtrato niya sa akin at sa mga kapatid niyang babae. Kaya naman po pala lumaking mabuting tao si Wendell kasi mabuting tao din po ang mami niya. Naku, sinabi mo pa, babe. Ang mami ko yung pinaka-the best mami sa lahat. Kaya nga mahal na mahal ko siya eh. Halata nga. Nambola ka pa talagang bata ka. Ilang beses ko po bang dapat sabihin na di na ako bata? Kaka-30 ko nga lang po, di ba? Baka mamaya isipin ni Giselle masyado akong mamas boy. Ano naman kung maging mamas boy ka? Magiging problema ba yon, Giselle? Wala naman po kasi nanay naman niya kayo. Huwag kang mag-alala. Ganito lang naman talaga ako sa mga anak ko, pero hindi naman ako katulad ng ibang mga nanay dyan na sobra kong makialam sa buhay ng mga anak nila. Yung kulang na lang diktahan ko ang buhay ng mga anak ko at sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin sa isang sitwasyon o pagkakataon. Hindi ako ganong klase ng nanay. Kahit yung namayapa akong mister, hindi rin ganon sa mga anak namin. Tinuruan namin sila na rumispeto sa aming mag-asawa at sa ibang tao. Pero hindi namin pinakikialaman ng mga desisyon nila sa buhay. Lalo na nung tumungtong na sila sa legal age. Siyempre, liban na lang kung makakasama yun sa kanila. Diyan na kami makikialam para sumuway at magpaalala. Nakakatuwa at nakakabilib po kung paano niyo pinalaki ang anak ninyo. Kaya mahal na mahal namin sina mami at daddy. Sayang lang kasi iniwan na kami ni daddy. Sana nakilala mo rin siya. Siguradong matutuwa ka at matatawa kasi kengko yun. Kahit na kinatatakutan sa lugar namin dahil dating nagtatrabaho sa military. Papa Dudut, pinakilala sa akin ang katrabaho ko si Wendell nang minsan akong sumama sa birthday party niya na ginanap sa isang hotel. Second cousin niya kasi ito and that time ay pareho kaming single. Pero choice kong hindi pumasok sa pakikipagrelasyon dahil mas focus ako sa aking career. Kaya nga noong naging kami ay malapit na rin ako noong mag-30 anyos. Kung ilalarawan ko si Wendell ay marami akong masasabing mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Bukod sa gwapo, mapagpasensya, maunawain ay napaka-gentle and sweet ng boyfriend ko. Isang taon din niya ako niligawan at masasabi ko na sobrang tiyaga niya at hindi siya napagod sa akin. Doon ko napatunayan kung gaano siya kaseryoso sa intensyon niya sa akin at pagmamahal. Hindi po nagtagal ay pinakilala niya ako sa mami niya. Hindi kasama ang mami ni Wendell sa naturang birthday party kung saan kami nagkakilala dahil nasa out of town trip sila ng kanyang asawa. Kung ilalarawan ko ito ay masasabi ko na may pagka-istrikta at matapang ang boses nito. Pero mabait din naman. Pinaramdam niya sa akin. Nasuportado niya ang relasyon namin ni Wendell kaya naging panatag na ako sa kanya. Noong nabuntis ako ay tumira muna kami sa bahay nila pansamantala kaya doon ko lalong nakilala ang nanay ng kasintahan ko. Naku, Giselle, bata ka. Tigilan mo yan. Huwag kang magwalis. Po? Aray, bigla namang sumakit tong balakang ko. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kayuyuko mo dyan kawawalis mo kaya sumasakit yung balakang mo. Buti patigilan mo na yan. Saka maupo tayo dun sa bangko. Dali. Sige po. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko at tigilan mo yung kakakilos mo dyan. Opo, nandyan na po. Hala, sige. Umupo ka rito sa tabi ko. Siguraduhin mong nakalapat yung puwet mo sa bangko, ha? Tapos, isandal mo yung likod mo para maunat yung balakang mo. Sige po. Ay, grabe. Sarap ng pagkakasandal ko. Tamang-tama sa masakit na balakang.
Paano hindi sasakit yung balakang mo? Mukhang kanina ka pa nagwawalis dyan. Tama ako, no? Kanina ka pa dyan? Opo, tita. Huwag mo na akong tawaging tita. Kasi magkakaanak na kayo ni Wendell. Simula ngayon, mami na ang itawag mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, mami. Bakit para yatang naiilang ka na naman dyan? Ayaw mo ba akong tawaging mami? Naku, hindi po. I mean, gustong gusto ko po pero naninibago lang po ako kasi ngayon lang po ako may tinawag na mami. Wala rin po kasi akong kinagis ng magulang dahil maaga silang kinuha sa akin. Oo nga pala. Pero kahit wala kang nakagis ng magulang, napalaki ka naman ng maayos ng lolo at lola mo. Hindi ka suwail kagaya ng ibang kabataan dyan na may nanay at tatay nga. Pero napakabastos ng bibig at wala ring modo. Hindi nyo rin naman po pinalaking bastos at walang modo si Wendell kaya alam ko na katulad nila lolo at lola na nagpalaki sa akin ng maayos, ganun din po ang ginawa ninyo sa anak ninyo. Halata naman kasi lagi kayong binibida sa akin ni Wendell at lalo ko napatunayan na totoo yung mga sinasabi niya sa akin kasi unti-unti ko po kayong nakikilala simula nung tumira kami rito sa inyo. Hindi pa po ako nakakapagpasalamat pero salamat po talaga kasi pumayag kayong magstay ako rito lalo ngayong buntis ako sa anak namin ni Wendell. Bakit ko naman kayo ipagtatabuyan? Gusto ko nga nandito ka para katulad mo, mas makilala pa kita ng husto. Sa totoo lang, may mga nakwento na rin si Wendell tungkol sa'yo. Pero iba pa rin kapag personal kitang nakilala, hindi ba? At ngayon pa nga lang, napatunayan ko na kung gaano katigas yung ulo mo. Po? Ano pong ginawa ko? Nakuha mo pa talagang magtanong. Hindi ba katigasan ng ulo yung pagwawalis mo sa bakuran? Tingnan mo, sumakit patuloy yung balakang mo. Buntis ka pa naman. Bawal na po ba magwalis ang buntis? Hindi, pero hanggat maaari, iwasan mong magpakapagod. Unang apo ko pa naman yung dinadala mo. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Kaya dapat makinig ka sa akin. Sa bagay, tama po kayo. Pasensya na po, Mi. Wala yun. Basta hindi na mauulit. Opo, tatandaan ko po yan. Salamat. Ay, alam mo, tinanggap kita sa pamilya at pamamahay namin kasi nakita kong mahal na mahal ka ng anak ko. Matagal na rin simula nung huli niyang naramdaman yan sa isang babae pagkatapos siyang iwan nung huli niyang nakarelasyon. Katulad mo, tinanggap ko rin ng maayos yung babaeng yun. Pero sinaktan lang niya ang anak ko. Kaya nga ayoko na maulit yun sa pagkakataong ito. Pero huwag kang mag-alala. Kasi nakikita ko at nararamdaman ko namang ibang-iba ka sa babaeng yun. Papa Dudut, hindi ko minasama nung pinagsabihan ako ng nanay ni Wendell tungkol sa pagwawalis ko habang nagbubuntis ako. Kasi alam ko na iniisip lamang niya ang kapakanan namin ng anak ko. Unang apo rin kasi niya ang dinadala ko, kaya gano'n na lamang siya ka-protective. Bukod doon ay may pinag-usapan pa kami tungkol sa plano niyang pag-alis ko sa aking pinagtatrabahuhan. Hindi ako na-offend o nag-isip ng masama noong sinabi niya yon sa akin dahil mabuti naman ang kanyang intensyon. That time ay nasa 3 buwan na ako ng pagbubuntis ko. At alam niya na napaka-stressful ng nature ng trabaho ko kaya gano'n na lamang ang pagkabahala niya. Kaya naman kinausap ko si Wendell tungkol sa suhestyon ng mami niya. Bagay na agad niyang sinang-ayunan. Sinabi niya sa akin na siya na ang bahala sa amin na magiging anak namin kaya hindi na ako nagdalawang isip na umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Sa totoo lang ay gusto ko na rin talagang bumuo ng pamilya na mga panahong yon. At malakas ang paniniwala ko na sinadya ng Diyos na makilala ko si Wendell at mapatunayan niya sa akin sa kanyang sarili. Alam ko na nasa mabuting at tamang tao na ako, Papa Dudut, ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, bago naging kami ni Wendell ay may nauna na siyang nakarelasyong babae at naka-live-in for 2 years. Siguro 3 taon na rin silang hiwalay bago kami nagkakilala. Wala naman silang naging anak at si Wendell ang nakipaghiwalay dito matapos nitong mag-cheat. Kaya gano'n na lamang ka-protective ang nanay niya sa kanya dahil nakita nito kung paano nasaktan ng husto ang kanyang anak. Base naman sa pagkukwento ng kanyang mami ay pinakisamahan nito ng maayos ang ex-girlfriend ni Wendell kaya hindi ito makapaniwala noong nagawa pa rin itong lokohin at saktan ang kanyang anak. Kahit ako na magulang ay magiging mapanuri at maingat na rin sa mga susunod na makakarelasyon ng anak ko dahil ayoko na ulit mangyari ang bagay na yon. Doon ko mas naintindihan kung bakit ganon siya ka-strikta nung unang beses niya akong makilala. Kung bakit matanong siya noon ay naninigurado lamang siya bilang magulang. Kaya nga noong nakilala ko na siya ng husto ay mas gumaan at pumanatag na ang kalooban ko sa kanya. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang panganay namin ni Wendell at ang mami niya ang nag-alaga sa akin simula pa lamang noong nasa ospital ako hanggang sa makauwi sa bahay nila. Kahit na wala akong nanay, ramdam ko na anak rin ang turing niya sa akin. Bigla ko tuloy na-miss ang alaga ng lola ko na namayapa na ng mga panahong yon. 2 taon din na inalagaan ng mami ni Wendell ang baby namin bago po kami nag-decide ng kinakasama ko na bumukod na. Suportado naman kami ng nanay niya pero hindi maikakailan na malungkot ito nang nangyari ang pag-alis namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami ni Wendell sa huwes upang opisyal nang maging mag-asawa, Papa Dudut. Mamaya ako na lang huhugasan yung mga pinggan na pinagkainan natin ha. Magpapahinga muna ako kasi kakakain lang natin. Ay, naku, Mi, wag na po. Ako na po maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Anong ikaw? Ako na. Pero mamaya ng konti. Baka kasi sumakit ang tiyan ko pag tumayo ako agad. Medyo na parami yung kain ko. Ngayon lang naman. Kasi nga pinagdadahan-dahan na rin ako ng doktor ko. Lalo na sa pagkain ng kanin at karne. Hindi ko lang talaga napigilan kasi ang sarap ng luto mo. Hala, salamat po. O ayan ha. Ikaw na yung nagluto. Kaya ako naman dapat yung maghugas ng pinggan. Kaso, nahihiya po ako kasi bisita namin kayo dito sa bahay tapos paghuhugasin ko kayo ng pinggan. Kanina pa nga bago tayo kumain. Nag-agyo-agyo na kayo dyan tsaka nagwalis at naglampaso ng sahig. Ako po yung natatakot sa inyo At bakit ka natatakot? Diabetic lang ako, pero hindi pa ako baldado. Kaya ko pang magwalis o maglampaso ng sahig, no? Tingin mo yata sa akin matanda na Ay naku, hindi naman po sa ganun. Kalabaw lang ang tumatanda, Giselle. Ibahin mo ko. Sige po, naniniwala po ako dyan. Aba dapat lang. Pero thank you po kasi tinulungan niyo ako sa mga gawaing bahay. Medyo nakakahiya lang dahil hindi ko na nagawang makapaglinis dito lalo ngayong bumisita kayo. Kadalasan nagagawa ko na lang po yan kapag tulog na yung baby ko. Alam ko naman yun. Kasi mahirap nga namang mag-alaga ng bata. Siyempre, ilang anak na rin ang dumaan sa akin. Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Lalo na sa edad na yan, naku, kailangan hindi talaga mawalay sa tabi mo o hindi maaalis sa mga mata mo kasi siguradong nakakakaba ng dibdib. Ay sinabi niyo pa po. Kaya nga pag nandito si Wendell siya po yung madalas na gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinutulungan ko na lang siya kapag kaya ko naman. Tama rin naman na magtulungan kayong mag-asawa sa mga gawaing bahay. Pero kung pwede naman na ipagpabukas, wag na nating piliting tapusin ng isang araw. Halimbawa, yung pagtutupi ng damit na nilabhan. Kung pagod ka na ng kalalaba at kasasampay, sa sunod na araw mo na tupiin. Sa kabahay nyo to, yung mga bisita nyo yung mag-adjust sa kung anumang datna nilang itsura nito. Mami talaga. Nakakahiya pa rin po yun. Kaya nga po hanggat maaari, wala akong pinapapuntang kaibigan at dating katrabaho rito sa bahay namin kasi ang gulo-gulo, ang kalat-kalat.
Saka na lang siguro kapag malaki-laki na si baby. Hayaan mo at dadalasan ko yung pagbisita ko rito para naman matulungan kita sa mga gawaing bahay. Hala, wag na po. O bakit? Huwag mong sabihin na mahihiya ka na naman. Ganun na nga po. Puro kahiya. Para ka namang ano dyan. Isa pang hiya mo, tatamaan ka na sa akin. Wag naman po. Sira? Biro lang? Anong palagay mo sa akin? Bayolente? Yun nga po, hindi. Tsaka biro lang din naman po yun. Sinasabayan ko lang po kayo. Ay nako, kahit kailan para kang ewan. Thank you po talaga ulit kasi pumunta kayo rito sa makalat naming bahay para dalawin kami ni baby. Miss na po namin kayo. Hayaan niyo po kasi kami naman yung pupunta sa bahay niyo. Dapat lang. Napakatahimik na sa bahay namin. Lalo't bihira na umuwi yung isang anak ko, yung ate ni Wendell. Lagi kasing nadidestino sa malayo. Kaya nalulungkot ako pag mag-isa lang ako sa bahay. Ayun, naisipan kong puntahan na lang kayo rito para makumusta ko na rin kayo ng apo ko. Papadudod, sobrang thankful ako sa pagkakaroon ng mabuti at maalalahaning mother-in-law. Lagi kasi siyang present sa buhay ng apo niya at tinutulungan niya rin kami kahit na hindi na kami nakatira sa kanila. Sobrang na-appreciate ko ang pagbisita niya sa akin para maglinis ng bahay namin at ipagluto ako dahil alam nga niya ang hirap ng isang ina. Bilang ganti ay tinuring ko siya na para ko ng tunay na nanay. Mahal na mahal ko ang mother-in-law ko at alam ko na ganon din ang turing niya sa amin. Kaya nga masaya ako kapag bumibisita siya sa amin at excited akong makita siya pag kami naman ang nasa bahay nila. Marami na yung tinuro na aral at diskarte sa buhay bilang nanay sa akin ang mother-in-law ko. Kaya labis din ang pasasalamat ko sa kanya. Sa loob ng 9 na taong pagbubukod namin ay di nawalay ang biyenan ko sa kanyang apo. Kaya nga sobrang close sila ng aking anak. Marami siyang tinuro rito katulad ng paggalang sa mga magulang, pagrespeto, paggamit ng po at opo at pagkakaroon ng consent. Minsan napapatanong pa rin ako sa Diyos kung ano ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko upang biyayaan niya ng mabait at mabuting mother-in-law at pamilya. Babe, ano yung sinusulat mo? Recipe ng plano kong i-bake na low-carb cake para kay mami. Ano yung low carb? Yun bang pwede sa mga diabetic pero in moderation pa rin? Alam ko kasi na gustong gusto niya nang makakain ng cake eh. 'Di ba? Paborito niya yon. Oo, naaalala ko nung mga bata pa kami. Palagi siyang bumibili ng cake kahit walang okasyon. Doon ko nga natutunan yung konsepto na pwede ka naman palang bumili ng cake kahit di mo birthday. Pero syempre, dapat may pambili ka pa rin. Kaya nga nung na-diagnose siya na may diabetes, bumagsak talaga yung katawan niya ng husto. Lalo't di na niya nakakain ng madalas yung paborito niyang pagkain. Kaya nga gagawa ako pero hindi ko rin naman dadamihan yung paggamit ng artificial sugar para safe pa rin sa kanya. Tsaka para na rin sa atin. Naisip ko, panahon na para magsimula tayong kumain ng healthy. Lalo na nasa lahi niyo yung pagiging diabetic. Oo, pero naniniwala ako na malaking factor pa rin sa mga nagkakaroon nito yung lifestyle nila. Kaya suportado mo ako dyan sa plano mong pag-healthy living natin. Excited na tuloy akong simulang gawin to kahit na medyo challenging kasi kakaiba yung paraan ng pagbe-bake nito sa typical na kinasanayan natin eh. Pero kaya ko to. Naniniwala ako na kaya ko to. Ikaw pa ba? Sa ating dalawa kung anong ginusto mo kakayanin mo talagang gawin. Kaya nga bilib na bilib ako sa asawa ko. Pakis nga. Sus ng bola ka pa talaga. Ang sabihin mo, gusto mo lang kumis. Bawal ba? Sinabi ko ba? Sige, kiss na. Ayan, sige. Kahit kailan talaga para kang bata. Daig mo pa yung anak natin. Sa inyong dalawa, mas malambing ka talaga. Oo naman. Kahit na umabot na tayo ng ilang taon na nagsasama bilang mag-asawa hindi nawala yung pagmamahal ko sa'yo at sa anak natin.
Pati na rin yung dedikasyon ko na maitaguyod at mabigyan ng maayos na buhay yung pamilya natin. Oo, di man ako perpekto kasi may pinag-aawayan pa rin tayo pero lagi mong tandaan na mas malaga kayo ng anak natin kesa sa mga away natin. Oo naman. Alam ko naman yun, kaya nga thankful ako kasi ginagawa mo yung best mo para sa amin ng anak natin. Tingnan mo nga, di mo na ako pinagtrabaho. Sitting pretty na lang ako dito sa bahay natin, lalo ngayong malaki na yung anak natin at hindi na masyadong alagain. Salamat sa pagpuprovide mo sa amin ng anak mo. Salamat din sa pagiging mabuting housewife at daughter-in-law sa mami ko. Na-realize ko na sobrang swerte niya sa'yo. Lalo ngayon na plano mo pa siyang gawan niyang low-carb na cake. Naku, ako nga ang maswerte kasi siya ang naging mother-in-law ko. Sa dami ba naman ng mga horror stories tungkol sa mga biyenan super blessed talaga ako kasi napakabait at napakamaalalahanin ng mami mo. Kaya nga mahal na mahal ko siya na para bang tunay ko ng nanay. Ang totoo, dahil sa kanya, naramdaman ko ulit na magkaroon ng magulang. Simula kasi nung mamatay si na lolo at lola kinain ako ng matinding kalungkutan at takot na rin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya siguro mas tinatagan ko ang loob ko at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin kong mabuhay na mag-isa. Kaya rin matagal bago kita sinagot sa panliligaw mo. Pero ngayon na may mabuting asawa na ako sa katauhan mo at may mabait na mother-in-law, na-realize ko na pamilya at makakasama pala yung kailangan ko. Papadudot ramdam ni Wendell na mahal ko ang kanyang nanay kaya masaya siya sa naging pag-uusap naming yon. At masaya rin ako dahil maligaya ang aking asawa. Gusto ko ring magpasalamat sa Panginoon kasi siya ang binigay sa akin upang makaisang dibdib ko. Maging tatay ng anak namin at makasama hanggang sa aking pagtanda kong luluubin. Marami-rami na rin kaming pinagdaanan ni Wendell. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang aming pagsasama. Sa totoo lang ay meron ding mga sandali na umiiyak ako at napapagod sa pakikisama sa kanya. Kaya nagsumbong agad ako sa mami niya. Sinabi ko po ang lahat ng saloobin ko rito at masaya ako dahil nauunawaan niya ang pinanggagalingan ko bilang kapwa babae at nanay. Nang malaman ng mami niya ang gusot sa aming pagsasama ay agad siya nitong kinausap at pinagalitan. Marami raw siyang napagtanto lalo na sa kahalagahan ng pamilya kaya pinangako niya na mas priority niya kami ng aming anak. Hindi naman yun tungkol sa pambababae kundi sa kawalan niya ng oras sa amin dahil sa trabaho kaya ako ang sumasalo sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa aming anak. Simula noon ay malaki na ang naging pagbabago ng mister ko. Natutuhan niyang magbalanse sa trabaho at sa pamilya. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ko sa nanay niya na nagsisilbi naming gabay bilang mag-asawa. Kaso, neto lamang bagong taon ng 2025 ay may nangyari sa pinakamamahal kong mother-in-law. Bagay na labis naming kinagulat ng husto. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na stroke ang mother-in-law ko nitong January 2025 lamang. Isang linggo matapos magbagong taon ay sobrang nagulat at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Dahil malakas pa siya at magkakasama pa kaming nag-celebrate ng New Year. Noong na-ospital ang mami ni Wendell ay ako ang sumama at nagbantay sa kanya. Akala namin ay okay na kasi at ang sabi niya ay mild stroke lang naman daw ang nangyari at wala na rin siya sa kritikal na kondisyon. Pero noong araw na bago siya ma-discharge sa ospital ay na-stroke ulit siya. Dahilan para tuluyan nang maparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Natakot talaga kami ng husto kasi akala namin ay kukunin na ng kamatayan sa amin ng mother-in-law ko. Tandang-tanda ko pa na nag-iyakan na kami noon kasi akala namin ay hindi na siya makaka-recover pa.
Pero salamat sa Diyos. Dahil hindi naman nangyari ang kinakatakutan namin yon, pero nananatiling wala pa rin katiyakan kung magiging maayos at mabuti ba ang kondisyon ng mami ng asawa ko. Kitang-kita ko kung paano bumagsak ang mga balikat at pag-asa ni Wendell kung sakaling hindi na nga gumaling ang nanay niya. Paano kung hindi na makarecover si Mami? Paano kung kunin na talaga siya sa atin ng Diyos? Parang hindi ko matatanggap yun, babe. Naniniwala ako na hindi pa bibitiw si Mommy, babe. Di ba, nung binisita natin siya kanina lang bago tayo pumunta rito sa chapel, gising na siya. At nakikipaglaro na sa anak natin kahit paano. Oo, hindi niya maigalaw yung mga binti niya, pero nagagalaw pa naman niya yung mga kamay niya. At kahit na nanghihina, pinipilit pa rin niyang magsalita. Ayun na nga. Mas lalo lang ako nasasaktan kasi nagkakagano na si Mami. Hindi ko talaga matanggap na sa dinami-rami ng tao sa mundo, lalo na yung mga masasama, sa kanya pa nangyari yun. Bakit siya pa yung na-stroke, di ba? Tridor kasi talaga yung sakit na yan at may edad na rin naman si Mommy. Pero kagaya nga nung sinabi ko, hindi pa siya bibitaw kasi ayaw pa nun naiwan tayo. Gusto niya pang makita na gumraduate sa high school at makapag-college ang anak natin, di ba? Oo. Lagi niya sinasabi na gusto niyang pumasok sa Air Force yung anak natin. Kasi pangarap yun ng tatay namin bago siya napasok sa Army. Pero syempre, kung ano pa rin ang gusto yung kurso ng anak natin, yun yung masusunod. Nakikita ko naman na gustong sundin ng anak natin yung pangarap ng lolo niya. Halata naman kasi na napakahilig sa mga eroplano. Kaya nga Kaya sana hindi pa mawala sa atin si Mami. Malakas ang Mommy mo. Sigurado akong lalaban siya. Babe, lalabanan niya yung sakit niya. Sana nga kasi hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala sa amin ni Daddy noon. Kahit na ilang taon na rin yung nakalipas. Ikaw ba, babe? Paano ka naka-recover sa pagkawala ng parents mo? Baby pa kasi ako nung nangyari yun, kaya masasabi ko na wala akong masyadong attachment sa kanila. Hindi katulad nila lolo at lola na tinuring kong para ko ng mga magulang kasi sila naman talaga yung nagpalaki sa akin eh. Pero aminado ko na namimiss ko pa rin naman yung mga magulang ko. Marami akong tanong at sana nung kabataan ko. Mga tanong katulad ng bakit sa kanila pa nangyari yung aksidenteng yun? Bakit hindi na lang sa ibang mga masasama? Bakit kailangan ko pang maulila ng maaga? Sana hindi nawala ng ganun kaaga sina mama at papa para meron pa rin akong mga magulang hanggang ngayon. Tingin ko kahit sinong mamatayan ng magulang hindi na makaka-recover sa sakit at lungkot na kasama nito. Ganon kasi yung naramdaman ko nung nawala sa akin sina lolo at lola. At kahit na ilang taon na rin yung lumipas, lagi ko pa rin silang naaalala. Pero wala marupok ang buhay kaya importante na samantalahin natin yung bawat pagkakataon na kasama natin ang isa't isa. Yun nga yung importanteng bagay na pinaintindi sa akin ni Mami. Lalo nung nawalan ako ng oras sa inyo ng anak natin dahil inuna ko yung trabaho. Alam ko naman na hindi masama yung ginawa ko pero di ko pa rin nabalanse. Akala ko masisira na yung pamilya natin. Sa totoo lang, natakot ako ng husto. Buti na lang to the rescue si Mami kaya mas nalinawan ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Kaya nga sana magpagaling siya kasi babawi pa ako sa kanya bilang pasasalamat sa pagsalba sa pamilya natin. Oo naman. Gagaling si Mommy. Lalakas siya at makaka-recover. Salamat, babe. Walang anuman. Ay, buti pa magdasal tayo para bumilis ang paggaling at pagbuti ng kalagayan niya. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinabi ko kay Wendell na willing akong mag-move on sa bahay or mag-move in sa bahay ng mami niya upang matutukan ang pag-aalaga rito sakaling makalabas na.
Hindi yun inaasahan ng mister ko pero alam ko na noong mga panahong sinabi ko kay Wendell ang gusto kong gawin namin para sa nanay niya ay handa akong tanggapin ang responsibilidad na maaatang sa aking balikat. Lalo na kami na lamang talaga ang pwedeng gumawa noon dahil ang ibang kapatid ni Wendell ay nagtatrabaho na sa malayo. Kaya nga noong napagkasunduan na naming lilipat kami sa bahay ng mother-in-law ko upang masamahan siya at maalagaan, pag-uwi niya doon ay sinimulan na namin ang paghahakot ng aming gamit. Kahit po na nakakatakot na at nakakapagod ang bagong simula, ay masaya naman ako at nagagalak ang aking puso dahil sa desisyon kong yon. Alam ko na sobrang thankful din sa amin ang biyenan ko kasi hindi namin siya pinabayaan. Mahal na mahal namin siya at sangayon ng buo kong pamilya na alagaan siya hanggang gumaling siya. Hindi po nagtagal ay nakalabas na rin sa ospital ang mother-in-law ko at nagsimula na rin siyang mag-therapy sa bahay. Ako ang nag-aalaga at nag-a-assist sa kanya dahil nasa bahay lang din naman ako madalas. Kaya lalo kaming naging close at isa nga sa mga naging bonding namin ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut. Grabe naman yung ginawa ng babaeng yun sa biyenan niya. Dapat talaga, di na niya pinadala kay Papa Dudut yung kwento ng buhay niya. Nakakainis lang eh. Kaya nga po eh. Alam ko naman po na medyo paka-elemera yung biyena niya pero mali pa rin yung sagot-sagutin niya ng ganun. Tawag doon, respeto pa rin. Kasi mas matanda pa rin naman sa kanya yung tao. Pero minsan, marami rin talagang mga biyenan na akala mo alam nila ang lahat sa mundong ibabaw. Katulad na lang nung biyenan niyang letter sender na pinakinggan nating kwento sa radyo. Kaya ayun, nasagot-sagot tuloy siya ng manugang niya. Pero mali pa rin talaga. Tingin ko po pareho silang may mali kasi hindi nila piniling magpakumbaba sa isa't isa. Oo, yun nga yung eksaktong tawag doon. Dapat naman kasi kahit matanda ka na at ikaw yung biyenan, nakikinig ka pa rin sa manugang mo. Kung ikaw naman yung manugang at mas bata pa, matuto ka pa rin respetuhin yung biyenan mo. Nanay pa rin yan ng asawa mo, no? Oh, kalma na po kayo, Mi. Baka ma-high blood na po kayo niyan. Bawal po yun. Ay, hindi naman ako high blood ha. Inis lang akong kaunti pero hindi naman yung aabot doon. Ay naku, alam ko na kung kanino ako inis. Di lang doon sa letter sender, kundi pati na rin sa biyenan niya. Ang sarap nilang pag-untugin pareho. Grabe naman po yung pag-untugin. Oo, kasi ibabang bahagi lang naman ng katawan ko yung paralisado. Pero ayos naman itong mga braso at kamay ko. Kakasabi ko lang na kumalma po kayo, diba? Kalmado nga ako, Giselle. O sige, wag na lang po natin pag-usapan yung napakinggan natin sa radyo kasi problema na nila yon. Tayo maayos naman po yung turingan natin sa isa't isa, diba? Ay oo naman. Ang totoo, hindi pa ako nagpapasalamat sa iyo kasi pumayag kang lumipat dito sa bahay ko para tumira at alagaan ako. Doon pa lang sa ginawa mong yun, napakalaking bagay na. Bakit ko naman po di gagawin yun? Nanay kayo ni Wendell, lola kayo ng anak namin at para ko na rin kayong tunay na ina. Tsaka, mahal na mahal po namin kayo. Ayos lang ba talaga sa iyo na lumipat dito sa bahay para alagaan ako? Minsan kasi, hindi ako madaling alagaan, di ba? May pagkapasaway din kahit matanda na. Totoo naman po yung sa pagiging pasaway ninyo. Ay, grabe ka sa akin ha? Pero hindi naman po ako nagrereklamo kasi lahat naman tayo tatanda. May kasabihan nga na ang matatanda parang bumabalik sa pagkabata nila. Ganon, kaya naiintindihan ko kayo. Tsaka, wala rin namang patutunguhan kung maiinis ako sa inyo. Nagpunta nga po ako rito para alagaan kayo, 'di ba? Lalo na pag therapy nyo at monitoring ng gamot na kailangan nyong inumin. Oo, kasi kung ako lang. Naku, hindi ko maaalala yung mga oras ng pag-inom ko ng gamot. Kaya maraming salamat talaga kasi nandyan ka. Pati na rin si Wendell, saka yung apo ko na palagi akong nililibang sa mga kwento niya pag pumapasok siya sa eskwelahan.
Speaking of apo nyo, nabanggit na po ba niya na gusto niyang magpiloto ng Air Force? Talaga? Hindi pa. Naku, nasabi ko pala. Pero umakto na lang po kayo na hindi nyo alam Alam ko naman na bata pa siya at po pwede pang magbago ang pangarap niya pero naniniwala ako na kung ano yung ginustong maging ng anak ko, tuto pa rin po niya talaga. Tsaka pangarap din ng namayapa niyang lolo na maging piloto. Matutuwa yun pag nagkataon, panigurado na magiging proud siya sa apo niya. Tanging hiling ko lang, maabutan ko pa na maging ganap na piloto ang apo ko. Oo naman po. Naniniwala ako na bibigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay kasi yun ang gabi-gabi naming pinagdarasal ng pamilya ko. Papa Dudut, sobrang naging emosyonal kami ni Mami sa pag-uusap namin yon. Lalo na nandun pa rin yung takot na baka anumang sandali ay agawin na siya ng kamatayan sa amin. Pero malakas pa rin ang pag-asa at paniniwala namin na pagagalingin siya ng Panginoong Diyos. Na makakasama pa namin siya ng mahabang panahon at aktwal niya pang makikita ang katuparan ng pangarap ng anak namin. Sa totoo lang ay wala na kaming ibang mahihiling kundi ang kaligtasan ng pamilya namin at tuluyang paggaling ng mother-in-law ko. Mahal na mahal ko ang biyenan ko at nakahanda akong samahan siya, alagaan at asikasuhin sa abot ng aking makakaya. At ni minsan ay hindi ako nagsisisi at napapagod na gawin ang bagay na yon sa kanya. Kaya nga muli ay gusto kong magpasalamat sa inyong programa sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay namin. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa napakabait at napakabuti kong mother-in-law. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Giselle. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.